Hello po mga katambay, si Kahamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento dito po sa ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, pag-usapan naman natin mga katambay, ang kamera. Alam naman natin ang kamera, napakasigasig po yan mga katambay. Lalo po siyempre ang speaker, lalo po sa napaka-busy po ng kamera mga katambay. Lalo sa pamimigay ng ayuda, at siyempre po sa mga pag-iimbestiga ng pamilya Duterte mga katambay. At ngayon po, meron naman pong panukala kung ang isang representative mga katambay, ang isang congressman na mula po sa norte, sa Ilocos, ito po ay kamag-anak o pinsan ng Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Maganda po ang panukala niya mga katambay. Papabor po sa kanila. Bakit? Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin mga katambay. Ito po, umpisahan po natin sa UNTV. Inihain sa Kamara ang panibagong panukala na naglalayong pahabain ng termino ng mga kongresista. Ito ang resolution of both Houses number 8 ni Ilocos Norte, 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lain itong gawing 5 taon ang termino ng mga kongresista mula sa kasalukuyang 3 taon. Pwede ring tumakbo sa magkasunod na halalan upang mas lumawig pa sa 10 taon. It has caused a lot of disruption. Isipin niyo naman, every 3 years, lahat ng ginawa kung may buwasos na government. Para sa inyo ba? Ano ba yung mga programa, proyekto na may sasakatuparan sa Marami. Pinahabal natin. Kaya mga katambay, Niwala naman, marami pong programa ang magagawa ng mga congressman. Kaya yung sinasabi nga po ng congressman na 2nd District po na Ilocos Norte, si Congressman Angelo Marcos Barba, mga katambay. Napakaganda po, di po ba? Napakagandang panukala dahil papabor po sa kanila, mga katambay. Pero yung po ba'y nararapat, mga katambay? Yung po ba'y papabor po ba mga Pilipino sa ganung pong, sa ganung pong diskarte o layunin o kagustuhan po ng isang, ng mga congressman? Ito po ay pabor sa kanila, mga katambay, di po ba? At ito po ay magiging naman pahirap sa atin, mga Pilipino. Kung patatagal mo pa ang isang termino ng isang congressman o representative sa ating mga lugar, dahil kung ito po ay sablay o palpak o kurap, magnanakaw, di po ba? At karamihan pa iba sangkot pa sa mga illegal na gawain. Magtitiis tayo ng 5 taon. Yung 3 taon nga po, di po ba? Napakalaki na di umano mga korupsyon ang nangyayari po sa Kamara, di po ba? Ang lalaki na issue dyan, di ba? Yung mga natuklasan po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Ni Sasso Rogandos. Yung sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ano sabi? Pinaka-worst, pinaka-rotten na konstitusyon sa ating bansa. Bulok na konstitusyon ang Kamara kasama na ang Senado. Dahil, di ba? Hindi nga nila maipaliwanag mga katambay, di ba? Yung mga hindi maipaliwanag na kung saan dinadala at hindi maipakita kung paano gastusin ang kanilang mga bondo. Bawat distrito, bawat representative, kasama na ang mga party list kung saan dinadala ang pera ng bayan, yung mga proyekto nila, saan nila inuubos. Ito ba'y napupunta sa mga kahadero nila, sa mga vault, di umano, o kaya napupunta sa mga biyahe, o kaya di umano napupunta sa mga pagbili ng mga condos, properties, di umano, sa ibang bansa yung iba, nag-i-invest sa ibang bansa. Mga tambay, nagtatanong po si Juan de la Cruz. Dahil hindi natin alam di ba mga tambay? Dahil walang audit, walang resibo na po pwede tayong humingi. Hindi sila pwedeng magbigay basta-basta. At pati ang COA, hindi sila pwedeng i-audit. Dahil nga yung natuklasan ni Miss Sas at ni dating Pangulong Duterte na napaka-special nila. Meron silang memorandum o agreement o rules o batas na ginawa sa pamamagitan po ni dating Senador Pampilo Lacson
na exempted sila sa COA, lalo doon sa sinasabing paggastos, di umano. Gagawa lang po sila. Pipirmahan lang nila na ubos na, waldas na, di umano. Simot na ang 12 pondo na dumarating sa kanilang opisina, mga katambay. At medyo hindi rin fair sa mga Pilipino. Gada taon, gumagawa ng budget ang ating Kongreso, ang Kamara, ang Senado. Pero hindi natin nalalaman kung magkano ang budget nila, bawat isa. Mga congressman, mga senador, ang hinahawakan pera ng kanilang mga opisina, magmula sa speaker, di ba sa Senate President, hanggang sa mga senador, hanggang sa mga congressman, walang nalalaman, walang nakikita sa balita, naririnig sa balita, nakikita sa balita, kung magkano ang bawat hinahawakan na opisina ng mga senador, congressman. Di ba? Lagi lang natin nakikita sa balita, naririnig. Puro saan lang po? Sa national budget ng opisina ng Pangulo, yung mga department, yung mga sangay ng gobyerno, yung mga pondo, di ba? Nahandun po. Di ba? Ang kapulisan, ang sandatahan lakas, di ba? Ang kalusugan, di ba? Ang DepEd, kasama DILG, kasama na yan. Yan lang nakikita natin, mga programa na, DA, mga agriculture, di ba? DPWH, yan ang mga pinopondo na nakikita natin madalas, mga katambay, di ba? Yung sinasabi nga po ng mga Pilipino, itong mga ating mga mambabatas, masyado pong spoiled. Di ba? Spoiled. Kasi kung talagang ito'y siyasabihin mo magagaling na mga congressman, lahat ng issue ay sinasawsawan. Bakit po itong isang issue na commander-in-chief hindi naman din nila sinasawsawan? Kung ito'y magagaling na mambabatas at sawsaw po ng sawsaw ito sa lahat ng issue ng ating bansa. Pero bukod tanging issue lang ng Pangulo, ang First Family, ang Voltes 5, hindi masawsawan ng mga congressman yung issue. Pero pagdating naman sa mga Dutertes, pamilya Dutertes, lahat mo sila nakasawsaw. Di ba? Kaya ang mga Pilipino ay gising na. Nagtatanong po kami, Mr. Congressman ng Ilocos Norte, 2nd District, Angelo Marcos Barba, ano na po ang nangyayari sa konstitusyon nyo? Kayo mismo, hindi namin alam kung magkano po ang ginagastos ng bayan sa inyo, sa inyong opisina, magkano ang pondo para po mai-audit ng taong bayan ang hinahawakan po yung kaperahan na nanggagaling po kay Juan de la Cruz. Di po ba, mga katambay? Kayo po, ano po sa tingin nyo, mga katambay, mga kababayan? Tama po ba ang nangyayari sistema sa ating bansa na ganito po, taon-taon na lang, nagkakabaon-baon tayo sa utang, di ba? Sinasabi nila, maganda ekonomiya natin, di ba? Huwag tayong mag-alala dahil hindi nakikita sa utang ang isang bansa, ang isang pagpapatakbo ng isang bansa. Hindi porke marami kang utang, di ba? Ang tanong, sino yung humahawak ng mga pinagkakautangan natin, yung mga inuutang natin? Sino ang humahawak? Tayo ba? Sila. Di ba sila, mga katambay? Sila ang humahawak ng pera ng bansa, ng bayan, ng buong Pilipinas. Sila ang humahawak ng kaperahan. Sila ang gumagastos. Pinaikita lang sa atin, para sabihin na sa ating ginagastos yung pera, pondo ng bayan. Nagbibigay ng ayuda, konting tulong, konting proyekto. Ang mga proyekto wala pa sa standard. Papagawa ng karsada, hindi man lang tumatagal, sira na. Di ba? Maghuhukay ng mga kung ano-anong hukay rin na hindi naman napapakinabangan, baha pa rin. Di ba? Nakakalungkot lang po. Yung mga programa. Pero taon-taon, nakikita mo, numero, kung mag-budget ang Pilipinas, trilyon ang budget natin sa taon, mga katabay. Pero ganun pa rin at ganun pa rin. Ang itsura, ang sistema, ang pagpapatakbo, lagi pa rin kulang na kulang.
Hindi natatapos na proyekto, pero yung pondo, dire-diretso nilang nahawakan ang budget, ang pondo, ang pera. Pero pagdating sa proyekto, putol-putol, tagmi-tagmi. Karamihan pa, natatangay pa ng baha ang mga proyekto ng gobyerno, mga tambay. Di ba ba? Napansin? Yung pera, pataas ng pataas ang nahawakang budget ng mga congressman. Di ba ba? Mga senador. Pero, nakikita natin yung pera, kilalaki ng numero. Pero pagdating naman sa serbisyo sa ating bansa, maawa ka, makikita mo itsura ng ating bansa. Nakakaawa, mga katambay. Kulang na kulang. Una-una sa karsada. Meron man tayong karsada, ubod naman na mahal. Lahat private na halos. Sa damo ka lang pera ng gobyerno, inuutang natin. Pero lahat ng pagawain, nagiging private pa. Magdating na araw, hindi pa pag-aari ng gobyerno, pag-aari pa ng mga oligarko. Di ba mga tambay? Nakakalungkot lang. Tapos pahabain mo pa termino ng mga congressman. You know, hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay. Isang damukal na nga nahawakan nilang pera na hindi natin nakikita at di natin alam. Tapos pahabain pa termino. Kaya yung sinasabi nga po na chacha, yung charter change, na saka yung PI, yung People Initiative na yan, hindi natin alam yan, mga tambay. Kasi sila lang nakakaalam niya kung ano nakapaloob doon, kung ano ang under the table noon. Kasi ito, meron lumabas isang congressman ng Ilocos na talagang palalawigin ang termino ng mga congressman. Di ba? Kaya mahirap po magtiwala ngayon sa panahon ngayon si Juan de la Cruz sa mga mambabatas ng ating bansa. Dahil una-una sa natuklasan ni dating Pangulong Duterte at ni si Sasot Rugandos, yung issue, yung hindi nila sinasagot na paratang din ni dating Pangulong Duterte na pinaka-worst at rotten, bulok na konstitusyon ang Kamara at ang Senado. Hindi nila masagot yan, mga tambay. Kung saan, kung ayaw nilang pabuksan, ayaw nilang ipa-audit ang kanilang mga pagkakapirahan, ang kanilang mga pondo kung saan napupunta. Yung mga napakatagal ng panahon na mga congressman, kasama na speaker, saan nila dinadala yung pera. Ayaw nilang pabuksan, ayaw nilang ipa-audit, mga katambay. Kaya lugmok tayo eh. Lugmok tayo sa utang. Pero yung mga pera, hindi naman nawawala mga katambay pera. Kasi naitatabi naman di umano. Kasi malalaking araw, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang lalaki ng bolt sa mga bahay daw nila, di umano. Hindi naman daw nilalagay sa bangko. Di ba? Puro nasa bolt. Yung iba, dinadala sa ibang bansa, di umano. Di ba? Yan ang realidad eh, di ba? Kayo po mga tambay, pabor po ba kayo sa isang congressman na nagsusulong? Palawigin pa ang kanilang termino sa ating bansa. At gusto po, kahit na 2 beses, at po pwede silang magkasunod-sunod na, mag-re-election. Ganun po katindi, mga tambay. Nakakalungkot. Muli po, si Katambay Mano po. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nakakagusto ng ating maliit na channel at sa mga nagla-like at syempre po sa mga nagko-comment. Nababasa ko po, mga katambay, ang mga comment nyo po at talagang kaisa nyo po ako sa damdamin, sa puso ng pagbabago sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan, mga katambay. Muli po, paalam, bye-bye, natanawa.